Pakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Ang galing-galing yung mga buwaka ng ina ninyo, hanapin yung 51 billion pero lolo mo magnanakaw. Yung lolo mo magnanakaw, yung lola mo magnanakaw. Sinusunog sa impyerno mga kaluluwa ng mga buwaka ng inang angkan nyo. Tapos ang tatay mo magnanakaw din, pati ikaw magnanakaw ka. Ang hilig nyo magpasa sa ibang tao Ang dali namang sabihin na hindi totoo yan. Kami dito ay consultative. Pero yung yung magre-retaliate ka sa yung 51 billion, gago. Nasabi na nga sa inyo, pumunta kayo ng DPWH, hanapin nyo dun yung 51 billion dahil lahat yan accounted for. Hindi nyo kinukuha yung report ng DPWH tapos ngayon, yun ang ibabanat mo yung 51 billion. Ang laki-laki na ninakaw ng mga pamilya nyo. DJ Glenn on the mix. Parkos bangag, Parkos bangag, Parkos bangag, Parkos bangag. Ayan, magandang araw, Banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong kumag na vlogger, Boss Dada TV. Another day, another uratan session at your service, Boss D. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balumbalunan, kasukasuan ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, mga switik sa lipunan, salot, mga putok sa buho, mga hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, mga pusher sa palasyo, mga kawataan, kurakot, magnanakaw, sindikato at miyembro ng mga kuratong, demonyo, satanas, hudas, barabas. Ayan na nga. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ang ganda ng mga nangyayari sa bayan natin ngayon, ano? Diba? Napakaganda ng mga nangyayari. Medyo umaalwan-alwan na. Ang parang nagkakaroon na ng konting liwanag. Bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin ang lahat ng mga subscribers natin na lagi nakasubaybay. Currently, we are at 207,147,000 subscribers. At madadagdagan pa yan. Palakas pa ng palakas yan kung kayo po ay magsusubscribe. Yung mga kababayan natin nanonood ngayon, ikaw. Oo, siguraduhin mo, nakasubscribe ka. Baka mamaya comment ka ng comment, di ka pa pala nakasubscribe. Marami nanonood pa na hindi pa nakasubscribe, ha? Subscribe lang. Tapos, hit the notification bell. Tapos mag-like, mag-share sa lahat ng mga videos natin. Pag nakakaluwag-luwag, o mag-share ng blessings, mag-super thanks. O yung mga gusto naman maging part ng ating community, pwede po kayo magpa-member. Yung subscribe sa YouTube, diyan katulad ng subscribe sa Facebook, ha. Yung subscribe sa Facebook, may bayad yan. Dito, yung subscribe kang ganyan, ano ka na, swerte mo. Makakakuha ka ng mga malulupit na mga kwentuhang mga walang kwenta. Araw-araw, di ba? Subscribe lang. Hit the notification bell para updated ka. At magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, mga kababayan natin sa Amerika, sa Canada, sa Middle East, sa buong Europe, at saka siyempre sa kontinente ng Asia. Magandang araw, tanghali, gabi. Napakaganda ng mga nangyayari sa bayan natin Pilipinas. Nagkakaroon tayo ng konting liwanag. Siyempre, magpasalamat muna tayo. Nagpasalamat tayo sa mga subscribers. Ngayon magpasalamat tayo sa mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Magpasalamat tayo doon sa mga vloggers na nandiyan sa may Batasan. 3 araw sila nandyan. And then kagabi,
Travel sila from Batasan to Camp Aguinaldo and then nag-vigil sila sa may harap ng Camp Crame. I was there. I was there last night. At saka, I'm always there. I'm always going there. Hindi nga lang tayo nagpapakita-kita, di nga lang tayo nag-i-speech sa kanilang entablado because ayaw nating maging political. Mas gusto natin na nakasuporta tayo, mas gusto natin na talagang nakikita organic yung mga tao na nandoon. Grabe kagabi punta tayo dyan. Tapos nakasama natin si Astra Pimentel Naik, yung dating member ng cabinet ni Pangulong Duterte, ang asawa ng ating kuya sa Eagles na si Kuya Coco Naik na napakaganda at napakapogi na mag-asawa na yan. And nakita din natin dyan si Verdel. Si Verdel, mga bossing, yung maisog convenor dito sa NCR yata siya. Matapang yan. Tapos nakita rin natin dyan si dating Presidential PACC, Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Bellica. Yan, nag-share siya ng kanyang prayers. Gabing-gabi na yan tapos nakita din natin dyan yung si retired Colonel Metran. Nakapakatapang nun. Talagang aktibo yun. Nagmamahal sa bayan. Retired Colonel Metran and nakalimutan ko yung pangalan ng isang retired general dyan. Alam nyo, while we were there, mga bossing, habang nandoon kami sa may Camp Aguinaldo, kinakausap natin yung mga pulis na nagbabantay doon. Alam mo, walang permit ang ating maliit na pagtitipon-tipon dyan. Pero hindi tayo pinapaalis. It just shows talaga na the policemen at saka itong mga militar, lalong-lalo na itong mga nasa ibaba, yung mga mabababa ang ranggo. Alam natin na talagang sumusuporta naman sila sa panawagan ng mga Pilipino against corruption. Kasi, kung titingnan mo, mga bossing, yung sinisigaw dyan, patungkol sa corruption patungkol sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas, patungkol sa pangungulimbat ng mga nasa gobyerno, hindi ba? Hindi naman yan batikos kay Bongbong Marcos. Pero sa totoo lang, when you talk about corruption, lalong-lalo na sa administrasyon na ito, it still boils down to sino? Si Bongbong Marcos talaga, mga bossing. Siya talaga. Kasi sa totoo lang nagsimula itong corruption sa panahon ng panunungkulan niya. Hindi natin alam kung kasama talaga siya dyan. Pero bilang isang presidente, talagang sa'yo babagsak yaang sisi dyan. Kasi unang-una sa lahat, pinsan mo yung speaker. Yung pinsan mong speaker, merong mga kaso. Yung pinsan mong speaker, siya ang gagawa ng mga budget, ikaw ang pipirma So yung final supposedly filter para yung final filter supposedly para ma-check kung meron bang mga corruption sa budget, presidente na pirma niyan So paano mo sasabihin hindi siya kasama? Insertions, magugulat ka, ang insertions noon, ilang milyon lang pero ngayon, yung insertions, grabe. Trillion yung insertions, hindi ka magugulat. Hindi ba? Siyempre, ikaw si Bongbong Marcos ka. Hindi ka ba magugulat na yung budget mo mas mataas kaysa sa mga nakaraan? Dati ang budget natin 4 trillion lang, naging 6 trillion. So mas mataas ng 2 mahigit trillion. Yung budget mo, magugulat ka, wala ka namang na-accomplish, wala ka namang nagagawang mga infrastruktura. Alam mo yan sa sarili mo, imposibleng di alam ni Bongbong yan. Hindi pwedeng hindi alam ni BBM yan. Puro siya puro siya groundbreaking pero hindi na-follow up yung mga proyekto Alam niyo yung groundbreaking, yung meron silang palang ginto na kunyari maghuhukay sila ng kabagaguhan nila.
O, tapos hindi naman tatayo. Katulad yan, yung mega hospital sa Pampanga. Putay na. Sa totoo lang, mas mataas na yung talahib kesa dun sa building. Walang building eh. Wala talaga nagawa. Pero nag-groundbreaking sila dun. O kaya hindi mo kami pwedeng gaguhin, lokohin na walang kinalaman ng presidente dito sa mga pangyayaring ito. Hindi ako naniniwala. Kalokohan yan. Imposibleng walang alam presidente Bongbong Marcos sa lahat ng mga nagaganap ng mga kabalbalan dyan. O siya pumipirma eh. Mantakin mo 3 taon na 22, 23, 24. O sabi na natin 23, 24, 25. O tapos nag-eleksyon. Papapunta ng 2026. Hindi ba siya pa rin ang pipirma? O meron na ba siyang accomplishment? Nakita mo meron kang plano para sa pabahay, ilang milyon yon na hindi mo na-achieve. Pero dapat alam mo na even though you're not achieving the numbers, may budget yun taon-taon. Saan pupunta yung pera na yun? Tsaka imposibleng di alam yun, tarantado yan eh. Yun nga lang sa PhilHealth eh, hindi ba? Siniro budget mo yung PhilHealth. Oo, dahil sinasabi mo na marami silang ipon. Oh, hindi ba kayo mismo yung naglilipat-lipat ng mga pera kung saan nyo ilalagay. Yung pera nga ni Inday Sara sa'yo galing eh. Di ba kung di ba naman gago yan si Bongbong, yung perang 125 million na yan na sinasabi nilang ginasta ni Inday, sa kanya galing eh. So, imposibleng walang alam yung ulol na yan. Lahat yan alam niya. Oo, kaya even though dyan sa protesta, hindi natin binabanggit yung mga pangalan, pero alam natin na yung pagkadismaya ng taon, dahil sa korupsyon, nag-stem sa inyong dalawang magpinsa, mga hayop kayo. Sa kanila ni Martin Romualdez, sa kanila ni tawag dyan? Ni Saldico, di ba? Kaya imposibleng di alam. So, ang ganda lang kasi nung nagpunta ako kagabi dyan sa may Camp Aguinaldo, sinabihan ako na, boss, di mag-speech ka ba? Sabi ko, hindi, dito lang ako sa gilid. Dito lang ako sa ledgi, masid-masid lang ako. Tinitingnan ko yung mga pulis, kinakausap ko yung mga pulis. Sabi ko, kuya, salamat, hindi nyo pinapaalis yung mga tao. Hindi, sabi niya, naman eh, gabi naman na, tsaka maluwag naman na eh. Hindi naman violente eh, nagpapahayag lang naman ng saloobin eh. Oo, bagamat walang permit, okay lang yan. Nakikita natin na nung panahon kasi nila Marbil, nila Torre, talagang mahirap mag-demonstrate. Pero ngayon, kahit papaano, mukhang sinartates, pinababayaan niya yung mga pagpapahayag. Yan ang kagandahan pag PMAyer eh. Pero siyempre, hindi pa rin tayo safe dyan dahil appointed dyan ni Bongbong. Lahat ng appointed ni Bongbong, satanas eh. Hindi natin alam kung itong sinartates magiging santanas din balang araw. I just hope na hindi. I just hope na hindi. Ngayon, pinag-i-speech nga ako. Sabi ko, hindi na muna. Sinabihan lang ako na, boss, basta pag nag-speech, ang target lang natin is yung corruption. Ang target lang natin is mabalik yung pera ng taong bayan. Huwag tayong babatikos personal doon sa mga tao kasi kilala nila ako eh. Oo eh. Pero sabi ko, hindi ako nakapag-voice out naman ako sa aking vlog. Oo, okay na yun. So, mga kababayan, nalalapit na po ang weekend at sa 21 magkakaroon po ng mga pagkilos. Malaki ang pagkilos. Indineklara na po ni Pangulong Duterte yan before as day of parang araw sa pagkilos. Yan, bahala kayo. Gawin nyo lahat ng gusto nyo. Magpahayag kayo ng pagkadismaya nyo sa gobyerno. O inano na yan ni Pangulong Duterte noon eh. Marami kasing nagsasabi ko konti, sabi nga sa akin doon eh. Alam nung nung pauwi na nga ako, meron pang kumatok sa bintana ng sasakyan ko. Banateros. Sabi sa nakabike lang siya. Galing pa ako Marikina, nakabike ako. Sabi niya, taga Davao ako eh. Pumunta lang ako dito para mag-suporta. Yung alam mo yun, just yung presence ninyo doon. Importante lang na para lang sa pagmamahal nyo sa bayang Pilipinas. Kasi reklamo tayo ng reklamo sa social media eh.
comment kayo ng comment, nangaaway tayo eh. Okay yun, maganda yun kasi pinakikita natin pagmamahal natin sa bayan at sa mga Duterte. Pero pinakamaganda, yung kahit na papaano, we go out of our way. Punta pa rin tayo doon, sumama tayo doon sa pagtuligsa sa korupsyon. Alam ba ninyo yung 3 days na nandiyan sila sa may batasang pambansa? Natutulog lang sila sa basketball court. Ang gagaling. Alam mo, ganyan talaga ang dedikasyon. Walang bayad dyan, ha? Natutulog sila sa basketball court. Kagabi, nung nandoon, sabi niyo, saan kayo matutulog? Kasi barangay ko yan, eh. Yung pinuntahan nila kagabi, barangay ko yan dyan sa Cubao. Sabi ko, sige, kausapin natin yung barangay. Baka pwede kayo matulog din dyan sa basketballan. Pero nagmarcha na kasi sila pupunta ng Krami. And tuloy-tuloy na po yan, mga bossing. Tuloy-tuloy na po yan. Gabi-gabi na magkakaroon po ng vigil dyan sa tapat ng Camp Aguinaldo and Camp Krami. I think dyan na yan sa may Gate 5 banda eh. O kasi yan lang naman yung magkatapat eh. Gate 5 ng Camp Aguinaldo. At saka Gate 2 yata yan eh. Ng Krami. So mag-ano na din tayo dyan. Pupunta rin tayo dyan gabi-gabi. Kung kaya po ninyong duman if you're within the area. At may mga sasakyan naman kayo o mag-prayer vigil na dyan gabi-gabi. Ipagdadasal. Tuloy-tuloy na tayo. Alam mo, congratulations dyan sa mga vloggers na nandiyan dyan sa Batasang Pambansa. Walang pagod. Nagmabato ng mga kamatis. At sinisigawan yung mga congressman. At least itong mga congressman na ito, na reality check sila. Na hindi sila makapangyarihan masyado. Na ang kapangyarihan ay nasa mga Pilipino pa rin, di ba? Na tayo pa rin ang may hawak ng kapangyarihan, tayo pa rin ang gobyerno. Kasi hindi naman ang gobyerno yung mga naninilbihan sa gobyerno. Hindi. Ang gobyerno tayo, yung mga Pilipino, tayo naglalagay ng mga ng mga inahalal natin ng mga lingkod bayan eh. So tayo din ang pwedeng makapagpali sa kanila. And congratulations kasi hindi masyado na ring parang vocal yung mga military personnel yung mga retired military personnel. Nagpunta na sila dyan eh sa batasan eh. And alam naman natin kapag ang mga military personnel nagsalita, lalong-lalo na yung mga retired, alam naman natin na susundan yan ng mga low-ranking military and MUPs. It's just a matter of numbers. So dahil dyan sa 3 araw na pagtsatsaga ng mga vloggers dyan, ng pagtsatsaga ng mga tao dyan na kahit nakakaunti, hinaharang nila yung mga congressman, minumura nila yung mga congressman, yung mga convoy ng congressman talagang hinaharas nila. Oo, masasabi natin na nagbunga yun. O kita mo, di ba? Natanggal si Martin Romualdez. Alam nyo ba, na si Martin Romualdez gusto lang sana niya mag-leave of absence. Kupal din eh. Gusto lang niya mag-leave of absence. Alam mo, sabi nung ni Bongbong, huwag ka na mag-leave of absence. Gusto mong mamatay ka na eh. Oo, walang hiya kayo eh. Mabuso kayong dalawa ni Saldico eh. Pero alam mo, hindi naman naabuso yung dalawa na yan kung hindi mo binigyan ng lisensya eh. Kung ikaw masipag ka, matinukang presidente at mantakin mo sa co-equal branch ng gobyerno, ilan lang kayo eh? Senate President, ikaw, Vice President, tapos Speaker of the House, at saka yung Supreme Court Justice. Lilima lang kayo eh. Hindi mo pa na-check yung mga tao na yan. Alam mo naman eh, kasi Romualdez kung sumusobra siya sa kapangyarihan. Alam mo naman si Senate President kung sumusobra sa kapangyarihan. Alam mo naman si Supreme Court Justice kung sumusobra siya sa kapangyarihan. Alam mo naman si Vice President kung sumusobra siya sa kapangyarihan eh. Kung matino ka talaga na leader, alam mo yun. Kaya lang, because you always delegate dahil tamad ka, hindi ko alam kung sabog ka, lasing ka, sabi ni Inday, 10:30 pa lang lasing ka na, dahil sa ganyang ugali mo, hindi mo nakikita yung mga tao sa paligid mo. Tapos, magugulat ka na lang, ang lalim-lalim na pala ng problema. Pero hindi kami naniniwalang wala kang alam dyan. Oo, hindi kami naniniwalang wala kang alam. Presidente ka, tapos wala kang alam. Kung magnanakaw yung mga congressman mo, wala kang alam. Sigurado ako meron ka nakukuha dyan. Huwag nyo kaming bulahin. Oo, pero leave of absence lang sana ang gagawin ng Romualdez. Kaya lang, talagang wala na. Hindi na may iwasan eh.
O hindi na mababago isip ng tao at naniniwala na talaga ang tao na dapat na siyang mawala. Pero sa tingin ko, sa katulad ng mga ginagawa ng mga congressman dito sa issue ni Romualdez, kasi parang lumalabas, nililigtas nila si Romualdez na parang inilalaglag na nila ngayon si Zaldico. Si Puno, sinabi niya na literal na walang kinalaman si diyan. Walang kinalaman si Romualdez, si Zaldico yan. Alam din nila Alam din na magpinsan na yan. Siyempre magpinsan, hindi naman nila kamag-anak yan si Zaldico So ang pinag-usapan na rin na magpinsan na yan, tol, insan, putang ina, bistado na tayo. Hindi pwedeng tayo ang masama rito. Tayo nasa kapangyarihan Putya, maglaglag tayo ng tao. Si Zaldico. Kaya nga ikaw, Zaldico, sa totoo lang, nung una pa lang sinasabihan ka na namin Noong pinalitan ka bilang appropriation sa committee chairman, alam na namin na ikaw talaga yung gagamitin nilang sacrificial lamb Kaya ako sa'yo, putangin na kung may alam ka, sabihin mo na. Total naman, makapal naman ang mukha mo, sa impyerno ka naman pupunta bago ka pa mamatay. Ibisto mo na yung mga kasamahan mo. Kasi hindi ka na talaga magkakaroon ng peaceful na pamumuhay dito dahil sinagad nyo taong bayan Sinagad nyo yung pagkakawatan Mantakin nyo, si Inday Sara pa yung gusto nyong pintahan ng itim. Kayo naman pala yung mga maduduming, mga hayop kayo. Diba? Kayo yung napakagaling bumatikos kay Inday. Yung pala kayo yung mga magnanakaw. Noong nakaraan taon pa, 2024, nagsalita na si Inday Sara Sinabi na ni Inday Sara kung ano yung modus operandi na itong dalawang kupal na ito pero gumalaw ba presidente? Hindi gumalaw presidente, di ba? Alam mo ba't di gumalaw ang presidente? Kasapakat siya doon. Kasama siya, membro siya ng sindikato. Baka nga siya pa ulo ng sindikato. Baka nga siya pa yung pinakamalaking Kaya ang lalaki nung pera ninanakaw. Ang daming dadaanan nung lagay Siyempre, lahat patay gutom sa pera. Hindi na uso ngayon yung milyon-milyon ng ang komisyonan. Putang ina, bilyon-bilyon. Ganyan nakalaki ang katkungan ngayon. Kaya nga ganun nakalaki kasi nga ang yayaman nung mga nilalagyan siyempre si Bongbong, si Zaldico, si Romualdez, ang yayaman yan. Kita mo ilan na bahay ni Romualdez sa Forbes Park? Putsang ina, 12 daw. Tingnan mo ilan na eroplano ni Zaldico. Tingnan mo kung gaano na kayabong yung kanyang private resort na Miss Ibis, Bay. Kaya ngayon, nilalaglag na nila si Zaldico. Kaya ikaw, Zaldico, mag-ingat ka na kasi baka ipapatay ka pa ng mga yan. Kapirasong tao ka pa lang naman. Hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, ilabas mo na rin lahat ng itinatago mo. Gusto ka na nga pauwiin ni Sandro Marcos. Ewan ko, baka ipapatay ka ng mga yan. Ewan ko lang pero gusto ka na nilang pauwiin para daw meron na silang maipakulong. Kasi palagay ko, sumablay talaga sila mga bossing. And hindi talaga ako naniniwala na it happened nang basta lang sila nagkamali. Meron talagang intervention mula dyan sa langit. Panginoon talaga ang kumilos Mantakin mo sa laki ng pera na pinamudmud nila, sumablay pa rin sila. Binabayaran nila ang mainstream media pero hindi pa rin naiwasang sumingaw yung mga baho nila. Talagang galaw ito ng Panginoon, mga bossing. At palagi ko unti-unti na talagang isinasaayos ng tadhana yung bayan natin Kaya tiwala lang, unti-unti, mapupunta rin tayo sa ayos. Nakikita na natin yung divine intervention dito. Ang nang bibisto na sa mga pagnanakaw nila yung mga yung mga sumasablay ng mga flood control projects nila. Sooner or later magkakaroon na rin tayo ng kaliwanagan sa lahat. Mawawala din ng mga hayop niyan. Malay mo naman sa September 21 magkatotoo na, di ba? Ayaw natin ng violence. Pero if dumating sa punto na kailangan nating puwersahin na kunin yung mga kinulimbat nila mula sa kanilang mga tahanan, gagawin natin yan. Ibabalik natin sa kaban ng bayan para
para sa lahat ng mga Pilipino because that money is supposed to be used for us. Programa, serbisyo para sa mga Pilipino. Atin yan eh. Pinambibili nila ng mga mahaling bahay nila. Hindi tayo papayag na ganun. Kunin natin yan lahat sa kanila. Di ba? O ginigipit nila mga vlogger noon. Ngayon naman tayo ang manggigipit sa kanila. Lalong-lalo na ngayon na mga ordinaryong mga congressman na lang sila. Di ba? O, punta tayo sa mga balita. Oo, naniniwala si Pulong Duterte na ang lahat daw ng mga nangyayaring ito ay cover up lamang. Kasi hindi ako talaga naniniwala eh. Walang alam si Bongbong dito. Katarantado, walang alam si Bongbong dito. Kita mo, ano nang nangyari? May investigasyon DOJ, may investigasyon ng Kamara, may investigasyon Senado, may investigasyon siya. Puro investigasyon. Kailan matatapos yan? 3 taong ka na lang. Tapos next year, wala nang flood control projects. Di babahain tayo. Tapos sa 2027, meron na namang flood control. Nanakawin nyo na naman. Mag-e-eleksyon na naman eh. Bopondo na naman kayo ng mga pera. Kaya babantayan natin ng maigi. Ito ang masasabi ni Pulong dyan sa palabas lang daw ng Malacanang itong pagpapa-resign kay Romualdez. Kasi pinalalabas nila si Romualdez biktima eh. Gago, hindi ka biktima, marami kang biniktima. Tangina, biktima ba yan? Napakaraming eroplano. Biglang nagmay-ari ng istasyon ng media. Biglang dumami bahay sa Forbes Park. Paano naging biktima yan? Di ba parang pinalalabas nila na ang bait-bait nito, he took the sacrifice. Ulul! Putang ina, madami nang nanakaw yan. Hindi niya na maitago. Sumambulat na at nakita na ng taong bayan. Sumingaw na talaga yung baho niya. Kaya wala na siyang magagawa. At kung mag-i-stay pa siya dyan, putsang ina, palagay ko, itong mga sundalo, magmamarakolyo na. Kaya mabuti na lang, umalis ka. Kasi kung hindi, persahan kang hinila pababa dyan, yari ka. Ito masasabi ni Pulong. Labas at cover up lang umano ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ayon yan kay Davao City Congressman Paulo Duterte. Pero buwelta naman ni Congressman Sandro Marcos, baka yun daw ang gawain ni Pulong noon. Nagbabalik si Marian. Kayo ba naniniwala na itong pagpapalit ng liderato? Oo, putangin na saan ka makakita. Yung pipinalit nila, kaalyado nila. Yung ipinalit nila kanang kamay ni Romualdez kasi ano ba 'yun? Yung basta pangalawa sa kanya 'yun eh. Yung tao na 'yun. Ilocano din. So papaano may pagbabago dito kung yung inilagay nila konektado rin kay Romualdez. Maaaring si Romualdez bumaba lang pero ito papit niya rin ito. Siya pa rin na magpapagalaw dito. Kung ano yung sistema ni Romualdez noon, ganun din ang magiging sistema nito. So, katarantaduhan, hindi ba? Dapat kasi nagano sila dyan ng yung eleksyon talaga. Maglalagay yung mga tao ng mga congressman na pwede. Tapos pag boboto-botoan nila, hindi yung bigla na lang may nanalo. Tanginin yan. Anong naging preference para siya ang maging nominee diyan sa pagka-speaker. 'Di ba? Tapos ang naglagay si Sandro. Si Sandro natsuhin niya si Romualdez, natatay niya si Bongbong. Silang mga gago. Gumagawa ng sila din yung naglalagay ng mga tao sa liderato diyan sa Kongreso. So anong ina-expect mong pagbabago diyan? Di itong Boji daw, meron ding malversation issue sa past niya. Dapat lagay nyo dyan yung malinis eh. Yung Kiko, pwede ba yon yung Kiko Barsaga? Baka pwede kasi sariwa pa utak. Hindi pa magnanakaw yun. Hindi ko alam kung magnanakaw din balang araw kung mai-institutionalize siya. Oo, kasi ang institutionalize is yung kakainin siya ng sistema. Kasi ang sistema talaga sa Kongreso, mga magnanakaw talaga. Bakit? Tinan mo tawag sa kanila even before. Mantakin mo panahon pa ni Eddie Garcia. Noong buhay pa siya, nagpipelikula, nag-action star siya. Meron na siyang, ang tawag niya na sa mga congressman, buhaya. Buhaya na nga ang tawag sa mga congressman for the longest time. Di natin alam kung kailan nagsimulang buhaya ang tinawag sa kanila. Ibig sabihin,
Yan talaga yung sistema dyan. And when you are being part of the system, nai-institutionalize ka. Ibig sabihin, nasasanay ka, nakakagawian mo, akala mo, yung ginagawa mo tama pa. O, ganun yun. O, pakinggan natin pag-aaway na itong dalawa. Para sa akin, tapusin ko lang yon. So para sa akin, si Kiko, pwede. Bata, malinis pa, hindi pa korap, ano pa siya, yung vibrant pa siya, yung mataas pa energy niya. O, so pwede rin naman yun, di ba? Bago pa man mag-resign bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez, may patutsada na si Davao City Representative Paulo Duterte sa pagpapalit ng liderato ng Kamara. Ayon kay Kong Pulong, mismong si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang pumili kay Congressman Bogie D. Maaring. Kasi ang sinasabi dito ni Sandro, inano naman daw, tawag dito, may mga kinonsulta naman daw. Gago ka ba? Anak ka ng presidente. Tapos pamangking ka ng kurakot na na Speaker of the House. Kung ikaw magbibigay ka ng mga suggestion, meron bang tatanggi sa'yo dyan? Tanga ka? O maaaring kinonsult mo, pero alam na nung mga pinagkonsultahan mo na yan talaga yung manok mo, yan talaga yung bata mo. At yan talaga yung plano nyo, ilagay yan dyan para tuloy-tuloy pa rin yung mga pagnanakaw nyo. O hindi ba? So, sabi nga, sinong pumili? Si Sandro Marcos, party mate nila. O so, anong tawag doon? Di lokohan. Buti sana kung ang inilagay dyan galing sa minority. Eh, hindi naman. O galing sa partido nila. So, ano yun? Parang Martin Romualdez lang din na iba yung mukha. O, kasi scheme nyo yan eh. Scheme yan ng tatay mo, ng nanay mo. Scheme nyo yan. Yung kung paano magnanakaw ng pera dyan sa Kongreso. O di kahit hindi yung pinsan mo o yung tiyuhi mo yung nakalagay dyan, the fact na tao nyo rin yan, o di yung scheme nyo pa rin ang gagana dyan. O yung scam nyo pa rin, yung pambubudol nyo pa rin yung gagana dyan. Pumalit kay Romualdez. Tama na raw ang panluloko at tigilan na ang palabas. Kung gusto raw respetuhin ng tao ang gobyerno, dapat labanan ang korupsyon at walang cover-up. Agad namang rumesback ang batang Marcos sa anak ni dating Pangulong Duterte. Baka style niya yun nung anak siya ng Puta, laki ng eyebags oh. Baka daw style niya yun nung anak siya ng presidente. Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. But Ulol. Hindi gawain ni Pulong yan. Do you remember nung nagkakaroon ng problema dyan sa Congress? They were pushing for Pulong to be what? To be the Speaker of the House. Anong sabi ni Pulong? No. Anong tingin sa atin ng mga tagalabas? Tatay mo presidente tapos ako Speaker of the House. Di ba? Pangit tingnan yun. Hindi maganda yun. Ang tatandaan ba ninyo nung pinapatakbo si Pangulong Duterte ng Vice President, Presidente si Inday, anong sabi ni PRD? Anong tingin ng tao sa atin na kami na may-ari ng politika rito? Pangit yun. So may delikadesa ang mga Duterte, kayo mga putang ina nyo, mga Marcos kayo mga buwaka ng ina nyo, mga Romualdez kayo, wala kayong mga delikadesa, poke ng ina nyo. Wala kayong mga delikadesa, mga hayop kayo. Kayo nasa posisyon mga putang ina nyo. Tapos ipapahid nyo na naman yung gawain nyo sa mga Duterte. Pakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session. Baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Putang ina nyo. Ang galing-galing nyo, mga buwaka ng ina ninyo, hanapin yung 51 billion pero lolo mo magnanakaw. Yung lolo mo magnanakaw. Yung lola mo magnanakaw. Sinusunog sa impyerno mga kaluluwa ng mga buwaka ng inang angkan nyo. Tapos ang tatay mo magnanakaw din. Pati ikaw magnanakaw ka. Ang hilig nyo magpasa sa ibang tao Ang dali namang sabihin na hindi totoo yan. Kami dito ay consultative. Pero yung yung magre-retaliate ka sa yung 51 billion, gago. Nasabi na nga sa inyo, pumunta kayo ng DPWH, hanapin nyo dun yung 51 billion dahil lahat yan accounted for. Hindi nyo kinukuha yung report ng DPWH tapos ngayon. Yun ang ibabanat mo yung 51 billion. Ang laki-laki na ninakaw ng mga pamilya nyo, mga puki ng ina nyo. Yung tatay mo nga merong estate tax liability, bilyon-bilyon, daan bilyon, putang ina mo ka Gago. Putang ina mo, Sandro. Tumingin ka sa salamin, hayop ka. Magpa-hair follicle test ka, putang ina mo. Kung talagang matino kang tao.
Tarantado. Nilinaw naman ng kaalyado ni Romualdez na suportado ng dating speaker ang pumalit sa kanyang si Kong D. Speaker Romualdez is in a good mood. Ang payat na nito, oh. Parang mamamatay na rin, oh. Nangangayayat ng mga gago kasi alam nila na unti-unti sisingilin na sila ng taong bayan, eh. Stress ng mga hayop na yan. Sigurado tayo kapag ka nakaupo na si Inday Sara, putang ina ninyo lahat ng mga ari-arian nyo. Siguraduhin nyo na naitabi nyo ng maigi. O dahil hahabulin at hahabulin kayo ng taong bayan, hindi papayag si Inday na hindi makukuha lahat ng mga nakulimbat nyo. At okay naman siya. At nakapag-usap na sila ni incoming speaker Bossy D. At katatapos lang ng leadership meeting. So everything's well. Sa ngayon, wala pa naman daw magiging galaw sa ibang posisyon sa Kamara. Naniniwala si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na ang bagong liderato ang magiging daan para maibalik ang tiwala ng publiko. The House needs this change. The House needs to rebuild its reputation and regain its integrity. Regain its integrity. So, umaamin sila. Umaamin sila na nawalan sila ng integridad. Anong ibig sabihin nun? Di umaamin sila na lahat ng mga lumalabas na issue, totoo. Di ba? Regain eh. Ibig sabihin nawala. O bakit nawala? Akala ko ba maayos kayo? Bakit nawala? O you will only regain something kung nawala yun. O so umaamin sila na talagang yung liderato ni Romualdez, bulok. O ano putangin na mo Sandro Marcos? Galing mismo sa bibig ng mga congressman nyo dyan. Gunggong. Si Toby Chanko mismo naglalabas ng mga baho nyo. Nandiyan ka sa kongreso, putang ina mo ka, hindi mo sinasabihan yung tatay mo kung ano nangyayari dyan sa kongresong hayop ka. Tapos kayo sisisi mo sa mga Duterte na ng 51 billion, putang ina. Mamaya papakita ko sa iyo kung saan napunta yung 51 billion. After what has happened to the anomalous budget on the flood control, we have to rebuild the public trust. Ang isa pang gustong maging House Speaker na si Cavite Representative Kiko Barzaga, sinubukang bisitahin ang opisina ni Romualdez bago ang sesyon pero hindi siya pinapasok dahil umano sa private meeting. Gayunman, may mensahe si Barzaga sa nagbitiw na speaker. I like to congratulate him on his graduation from House Speakership. Nagbabalita mula sa front row. Ayan, no. So, yon ang sinasabi ni Sandro Marcos na hindi daw nagpapapasok si Pulong. Putang ina mo, bakit si Saldico hindi rin pumapasok? Bakit si Pulong? Hindi nagpapapasok si Pulong. Sabi kasi ni Pulong, mga bossing, ba't pa ako papasok dyan? Oo, bakit pa ako papasok dyan? Putang ina, puro magnanakaw yung mga tao dyan. Diniloko ko lang yung sarili ko. Kaya hindi na ako nagpupunta dyan dahil puros mga kawatan yung mga tao dyan. Eto, yung buwelta ni Pulong Duterte dyan sa sinabi ni Sandro. Sandro, humanda ka. Ito, isampal mo sa pagmumukha mong putang ina yung eyebag mo, ang laki-laki. Parang hindi ka na rin natutulog katulad ng tatay mo. Party kayo ng party, mga buwaka ng ina nyo. Ang hirap-hirap na ng Pilipinas, putang ina nyo. Ang daming ninakaw ng lolo mo, hindi nyo pa binabalik. Yung lola mo, planderer. Hindi nyo pa ibinabalik yung mga pera na yan. Hayop kayo. Tapos putang ina, magsisisi kayo sa mga Duterte, gago. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na walang ghost Tinan mo yung mata nito. Ang ina yung mga ganyang mata, puta, walang tulog yan. Wala pa sigurong kain yan. Putang ina. Dati maayos pa itsura nito eh. Parang crush pa ng mga kabataan. Pero ngayon, putang ina, tuspok oh. Para sabog na sabog eh. project sa kanyang distrito. Kasunod yan ang pasaring sa kanya ni House Majority Leader Sandro Marcos na abala siya sa paghahanap. Ano mo, kurap ng kurap. Yung tatay ngiwi ng ngiwi, siya naman kurap ng kurap. Tanginan tong pamilya na to. Parang mga adik. Parang hindi ko sinabi mga adik. Para malaman nga kung di nga kayo mga adik, magpa-drug test nga kayo, mga ulol kayo. Tingnan nyo. 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito.
Ayon kay Congressman Duterte, properly accounted for na ng DPWH Region 11 ang halos Yan, no? He would know that Region 11 has already clarified the 49.8. Ang laki-laki ng mata mo eh. Sandro Marcos, hindi mo nakikita to? 49.8 billion worth of projects in Davao City. All are properly accounted for. I sincerely hope that the same transparency can be shown in his own district. Pakita mo nga, Sandro Marcos, yung libro kung saan napunta yung mga pera sa distrito mong ulul ka. O, nagpapakita si Pulong ng sa kanila eh. Putangin nyo. Tapos kayo, wala nga kayong pinapakita. Kahit nga drug test, di nyo kaya. Tapos ang lakas-lakas yung, mangpasa ng sisi. 50 billion pesos na projects sa Davao City. Umaasa raw siya ng kaparehas sa transparency sa distritong hawak ni Marcos. O, ayun na. Hinahamon ka, Marcos. Pakita mo kung talaga magaling ka. Pakita mo yung mga ipakita mo yung yung mga pinaggastosan mo ng pera mo diyan sa distrito mo, kahit ano 'yan. Kung meron ipakita mo. Imposible naman wala. Putsang ina yung mga itsura nyo na 'yan. Sa sinabi ni Congressman Marcos na hindi pagdalo ni Congressman Duterte sa mga sesyon, ayon kay Congressman Pulong, hindi siya dumadalo dahil hindi niya kinakayang anyay baho ng graft and corruption sa Kamara. Ang panawagan ni Duterte, hindi niya kinakaya yung baho. Ikaw lang naman ang may kaya ng baho eh. Sandro Marcos, magpunta doon kahit na mga magnanakaw kayong lahat doon. Hindi naman pala lahat. Kahit magnanakaw yung karamihan sa inyo doon, pasok ka pa rin ng pasok. Bakit? Kasi nga putangin na part ka nung pagnanakaw na yan. Ulul. Style mo bulok. Ang ina ka. Kaya bang yabang ninyo eh. Kayo na nga yung may kasalanan sa bayang Pilipinas. Putangin na kayo pa yung nagmamalaki. Magpa-hair follicle test si Congressman Marcos at kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Magpa-hair follicles kayo mag-ama, puking ina nyo. Para magkaalaman kung mga adik ba kayo o hindi, mga hayop kayo. Kung tunay kang malinis, gentleman from Ilocos Norte, magpa-hair follicle test kayo mag-ama. Pukin ang ina nyo, wag kayong nagsasalita hanggat hindi nyo nagagawa yan. Utangin na kayo, kaya bang-yabang nyo, loko, di na back at you ka ni Pulong. Hindi mo kaya yung bardagulan. Sandro Marcos, wala kang alam, putang ina mo ka. Bagito ka pa. Magaling kayong bumanat siguraduhin nyo kaya nyo tumanggap ng banat. Putang ina, baka magdemanda na naman kayo, mga iyaking kayo. Wala pang pahayag si Congressman Marcos at ang Malacanang. Walang pahayag si Marcos. Putang ina. Magaling lang naman yan magpahayag ng mga pahaging-haging. Parang si Claire Castro na din siya eh. Magpa-drug test ka. Tangina ka kung matapang ka talaga. Sige na, wag mo nang ipakita yung mga gastusin dyan sa lugar ninyo. Magpa-drug test ka na lang para masaya. Ito pa, yung isang sinasabi ni Sandro. Ito pa isang sinasabi ni Sandro, pinapauwi niya si Zaldico. Pauwi mo Zaldico, style nyo, pinatakas niyo yan. Hinihikayat ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon sa kanya. It's gonna be the first one to... Itim na itim yung mata, no? Tulog-tulog din. Pag may time, sir. Tulog-tulog din. tell you that he should come home and face any and all allegations against him. They are too severe and it's dragging the house in the mud. Lul, gago, galing, tangina maganda na yung Congress nung tsuhin mo ang naging speaker. Napunta yan sa kaputikan, tarantado. Kinakana mo si Zaldico, hindi naman si Zaldico ba ang Speaker of the House, tarantado? Tsaka hindi lang si Zaldico ang sinasabi magnanakaw, pati yung tsuhin mo. Bakit hindi mo mabanggit yung tsuhin mo? Tarantado rin to no? Gago rin Alam mo may cover up talaga sila at alam mo talagang nililibing nila dito si Zaldico. Zaldico, ingat ka, putangin na, baka patayin ka ng mga yan. Hindi papayag ang mga yan, masira pangalan nila. Although sirang-sira na. Kaya bago ka pa likidahin ng mga ulul na ito, magsalita ka na, maglabas ka na ng magsimula ka na magsulat-sulat ng testimonya mo. Para kapag katasabi mo sa kamag-anak mo, bago pa ako malagutan ng hininga, ibigay nyo na to sa Senado.
Ibigay nyo na to sa kinauukulan para magkaalaman kung sino talaga amo niya. Gago rin, no? Kasi siyempre Saldico, committee, siya ang chairman ng appropriations. Bobo yan si Saldico Kaya nga ang nagsasalita para sa kanya si Kimbo dahil bobo yan Walang alam niya, pukin ng ina niyan Kita mo itsura niya, mukhang sintu-sintu yan. So si Kimbo nga ang gumaganap para sa kanya di ba? Bakit siya inilagay nung tsuhin mo na si Romualdez doon sa posisyon na yun kahit hindi naman siya capable? Kasi nga putang ina, riding in tandem yung dalawa na yan at ang amo niyan yung tatay mo kundi man yung nanay mo. Kundi ka ba naman ulul? Loko-loko ka. So sinisisi mo lang lahat dito doon sa uncle mong tanga hindi mo sisisihin? Dalawa yan. It takes two to tango Kaya hindi yan pwedeng magsayaw ng tango mag-isa lang. Ang kasayawan yan, baka nanay mo pa. Sabi ni Congressman Marcos, posibleng humarap ang kongresista sa ethics complaints dahil sa dami ng kanyang absence. Una nang sinabi ni House of Representatives spokesperson Princess Abante na nasa Amerika si Ko para magpagamot. Sa Senate hearing, sinabi ni Pacifico Discaya na binanggit ng mga nakatransaksyon niyang tauhan ng DPWH si Ko. Tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Si Ko na dating chairman ng House Committee on Appropriations, inakusahan naman ni Nabotas Representative Toby Chanco na nag-insert ng 13 billion pesos na flood control projects. Yari ka talaga ko, nilalaglag ka talaga ng mga Marcos, pucha. Pero alam natin pare-pareho na enabler mo yung mga yan. Kaya umano ka na, magsalita ka na, sir. 2025 national budget. Itinanggi na ni... Taki mo, ang bumabanat sa'yo, Diskaya, tao ng mga Marcos yan. Chanco, tao ni Bongbong yan. Sandro Marcos, anak ni Bongbong yan. Nababanggit ba si Romualdez? Hindi. Ay, nayari ka. Ano ka rin, lumabis ka rin kasi. Putangin na kasi kala mo. Kala ninyo, kaya nyong limasin lahat ng pera sa buong mundo Po ang mga paratang. Sinisikap ng GMA Integrated News na tapos makuha. ito pa yung isa, si Department of Agriculture Secretary, tao din ni Bongbong yan. Ikaw talaga ang ang napupusuan nila. Congratulations, Saldico. Deserve mo yan. Deserve mo yan, sir. Yang dinadanas mo ngayon, hinayupak ka. Ito, ipakikita ko lang sa inyo yung sinasabi ni Sandro Marcos kung saan napunta yung 51 billion. Yung 51 billion. Ito, papakita ko. Hindi yan. Ito pala. Ngano sige man ipangita 51 billion. Ayun, binagsak. Yung napakakapal na papel na yung binagsak. Putangin na nyo, hanap kayo ng hanap ng 51 billion. Ayan yung report ng DPWH. Bakit hindi nyo tingnan? Andiyan dyan na yung report, hindi nyo tingnan. Sinasabi rin ng mga congressman, si Inday Sara, ang daming ganun, walang ebidensya. Sinabi na rin ni Inday Sara, tingnan nyo yung GAA. Ando dun lahat. Putangin na, hindi nyo tinitingnan. Yan ang problema sa inyo. Ang hilig nyong bumatikos, binibigyan na kayo ng kasagutan. Hindi nyo naman tinitingnan. Tarantado ka kasi, Sandro Marcos. Wala ka naman kasing alam putangin na, pangalawang term mo pa lang na congressman, nakala mo, galing-galing mo na Tara. 51 billion. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH kaya di man nila kuhaon. Ako na nagpakuha sa DPWH dahil ayaw nyo namang kunin. Ayan yung report ng 51 billion na sinasabi nyo, since 20, since noong 2019 to 2022 yan ayan tingnan nyo, Sandro, ayan tingnan mo nung naghahanap. Naghahanap talaga ako ng pruweba na nagastos ko ng maayos yung 51 billion kayo. Kaya nyo bang patunayan na lahat ng mga pondo nyo na na utilize ng maayos? Patingin nga anong meron kang resibo diyan. Wala. Kwento ng mga kalsada, tulay at malasakit. Isang kwento ng mga kalsada, tulay at mga proyekto na hindi lang makikita sa papel, kundi ramdam ng bawat Davaoenyo sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang bunga ng dedikasyon,
ni Congressman Paulo Z. Duterte mula 2020 hanggang 2022. Ayan daw, 51 billion May daw. mga bumabatikos, may mga nagdududa, pero nananatiling matibay ang katotohanan. Ang Department of Public Works and Highways, Region 11, kasama ang Davao City District Engineering Office, ay nagbantay sa bawat pisong inilaan. Ngano sige man ipangita 51 billion? Lara, 51 billion. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH, kaya di manila kwaon. Mula taong 2020 hanggang 2022. Mahigit 49.8 billion pesos ang nailaan para sa infrastruktura ng lungsod. Mantakin mo, 2020 to 2022. Ganong kalaki yung napunta sa lungsod. Hindi naman napunta sa bulsa, napunta naman sa lungsod. Anong nirereklamo mo, Sandro? Anong nirereklamo nyo, mga congressman? Ikaw, Abante, anong nirereklamo mo? Napunta naman sa proyekto. May ghost project ang Davao? Wala. May depektibong project ang Davao? Baka meron, pero naasikaso na. Anong problema natin? Ang laki nang napunta sa'yo. Bakit? Nabulsa ko? Hindi naman. Kahit si Bongbong Marcos na nagsabi na kahit gaano kalaki yung budget, basta napunta sa proyekto. Napunta ba sa proyekto ng mga taga Davao yung pera? Oo. Anong problema mo, Sandro? Gusto mo ba yung 51 billion mapunta sa bulsa mo, putang ina mo? Kaya galit ka na ginastos ni Pulong yung 51 billion o 50 billion dyan sa mga proyekto sa Davao? Mga proyektong nagbago ng itsura at takbo ng Davao. Ang dami hindi natatapos ayan ayan, sige. Kalsada, building, tulay, Ayaw, gaganda ng mga kalsada na yan, Meron kayong bypass ganyan? roads, hindi lang dalisay na biyahe ang hatid. Sa mga barangay na nadaanan, nagbukas ito ng oportunidad mula mga sa bypass tindahan road hanggang sa farm to market roads. Tanginan nyo, walang ganyan tatay mo. Dako kasi kausaban sa mo. Hindi na siya kayo, sinakasemento. Kaya na siya, makagawas na may diri sa gawas, makadisplay. Di ba yung tatay mo, yan ang unang tinigil. Yung farm to market road, tinigil ng tatay mo. Ayaw kasi ng mga komunista yan na magkaroon ng kalsada sa mga kabundukan kasi hindi nila mabubudol yung mga tao ron pag nakarating ang gobyerno sa mga lugar nila. Kaya pinatigil ng tatay mo yung mga farm to market roads. Di ba dyan sa Mindanao, yung mga proyekto ni Duterte pinatigil dyan? Bakit pinatigil? Paano? Putangin nan yan. Mababawasan pa yung katkong nyo. Napaningkamutan man niya nga masiminto. Di apod sa pikas na obserbaran ako nga na-open ang mga kalsada sa bukid, dako yung tabang sa mga taga-dere, sa taga-bukid. Isa sa pinaka-pinapangarap ng... When you talk to the people and ask them, happy kayo? Malaking tulong yung kanilang mga kalsada na pinagawa sa mga kabukiran. Laking tulong. Imagine, tao mismo nagsasabi, Sandro. Tapos ikaw, hindi ka masaya? Tangina, bakit gusto mo makuha yung 51 billion? Sugapa kayo, laki na ninakaw ng lolo't lola mo Gusto mo lahat ng pera sa inyo? Davao, ang Coastal Road. Hindi lang kalsada, kundi proteksyon laban sa pagbaha at isang lugar kung saan nakikita ng mga Davaoenyo ang bagong muka ng kanilang syudad. Uy, salamat sir, labis ako sa mo, sa ko sir, kadadaw di ko magbiyahe. Na mga karga-karga na ko. Diri di ko dayon, basta na ako ito rail, kalinan. Dali na kayo, mga 5 minutes na lang, gikan sa ikulan to Puan. Mga proyektong magpapabilis sa daloy ng trapiko. Mula sa Maa Magtuod Flyover hanggang sa Ulas Viaduct. Oras na matapos, bawas stress, bawas abala, mas magaan ang biyahe.
Kay katong 2011 among barangay wa jud kabalo ato na hilato day mukal ang tubig na way saba. Sa kalis nga pagbaha ang Davao City kagabi tungod sa pag-awa sa pangin. Nakalit magusto nga baha na walay saba ba. Hindi na igipunit mo to the feet na asa. Noon daw ang baha hindi mapigilan. Ngayon dahil sa mga proyekto bumabaha pero nawawala rin. Di ba? Tao mismo nagsasabi. Meron bang isumbong sa kupal mong tatay doon sa website niya, nagsumbong taga Davao? Hanapin mo kung meron. Dili tubig na tubig ang hampak atong adlaw. Una pamilya ang totally washed out ang mga bahay. Samantalang patuloy pang inaada sa city government. Ganyan noon. Matindi pagbabaha noon. Ngayon, okay na kasi maganda proyekto. Ang kasagaran na kuan. Ang tubig na sa Gulapok dili to baha amot sa tong klase. 19 na po ang kumpirmadong patay sa nangyaring flash flood sa lungsod ng Davao. Ayon sa isinagawang... Kaya ang mga patay ato, ang mga ba, pati buntis, ang matay. Hindi malilimutan ang baha noong Hunyo 2011 kung saan mahigit 30 buhay ang nasawi at libong kabahayan ang napinsala sa Matina. Kaya't higit 10.5 billion pesos ang inilaan para sa flood control. Proteksyon ito para sa mga pamilya at kabahayan. Nindot o gwapo ang naay dike sayon na pagkuan sa tubig dili na diso kay kung patong wala pay dike ma'am bag-o lang ang kanang magsugod ang ulan magkuan na magsige na mi og panglingi kung unsa na ang tubig diri sa Matina Crossing kay abot man dito sa tuyok ang tubig paingon dito sa crossing. Mula patubig hanggang tulay, mula barangay hall hanggang public buildings, lahat nakatutok sa mas maayos at mas ligtas na pamumuhay ng mga taga Davao. On our part, we are doing the best we can to monitor all these projects and then to make sure that they adhere or ginasunod nila kung unsa ang nasa mga plano based on our quality standards. Malinaw ang datos, malinaw ang tala. Ang serbisyo publiko. Ayan it's all accounted for. Sandro, it's there Ayan na 51 billion yung sinasabi mo. Baka may 1 billion pang sobra. Baka mali pa yung computation mo Ayan close to 50 billion pesos. Merong listahan kung saan napunta. Anong sinasabi mong nahihirapan siyang maghanap? Kaya nga ang sabi niya, go to DPWH and then see for yourself. Ang laki-laki ng mata mo, Sandro Tapos hindi mo kayang makita on your own. Tapos sinasabi mo na mga Duterte magnanakaw. Tangina, meron ba kayong ganito? Kaya bang ipakita ng mga tsuhi mo yung mga proyekto niya? Ikaw, kaya mo ipakita yung mga proyekto mong hayop ka? Ayan, pinapakita na ni Pulong yung kanya. Ikaw, kailan ka magpapakita ng iyo? Baka supot pa yan, Ay nasa transparency, hindi sa chismis. Salamat kayo sa inyong pagsalik, kanunay pagsuporta sa among pamilya Duterte. Ito ang kwento ng pamumuno ni Congressman Paulo Z. Duterte. Isang kwento ng malasakit, kaunlaran at paninindigan. Isang pamana ng infrastruktura para sa bawat Davaoenyo. Yan, Sandro, gumawa ka nga ng ganito. Gumawa ka ng ganitong video kung meron kang mapagkukuhanan ng mga datos, kupal ka. The 2020-2022, 710 infrastructure projects, 49 billion pesos ni Congressman Pulong Duterte yan sa 1st District ng Davao. Palakpakan natin. Tingnan tong mga Marcos na to. Pagmamalinis kayo.
Nagmamalinis kayong mga Marcos kayo, ang laki ng ninakaw nyo sa bayang Pilipinas. Magnanakaw ang tatay mo, magnanakaw ang magnanakaw ang lolo mong si Ferdinand Marcos, magnanakaw ang lola mong si Imelda Marcos, magnanakaw din ang tatay mo dahil sa estate taxes na hindi niya pa binabayaran. Bago kayo magturo sa iba, siguraduhin nyo na putangin napakalinis nyo naman. Huwag kayong basta turo nang alam nyo yung history ng pamilya nyo. Hindi naman kayo nakilala sa galing nyo eh. Nakilala kayo dahil mga magnanakaw kayo. Kaya dapat yan ang ninyo, yan ang pagtuunan ninyo ng pansin. Kung papaano ibabalik sa mga Pilipino lahat ng ninakaw ng angkan nyo. Kaya huling-huli na yan tatay mo. Wala nang mananalong Marcos sa mataas na posisyon. Tandaan mo yan. Kaya kita-kita tayo ulit mga banateros. Dito lang sa Boss Dada TV YouTube channel. Like, share. At mag-comment po para alam ng mga nanonood dito ng mga kulto ni Boss Dada ay mga totoong tao. Hindi po yan mga troll. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili